Welcome back again sa ating panibagong episode guys at welcome din sa mga bagong subscriber natin dyan. Wow. Today's episode, dadayo ulit tayo sa Gakot Island. Halos 2 linggo rin tayo hindi pumunta doon kaya bisitahin natin ulit yung isla. Dalawa ulit kami pupunta doon, si Paring Bordik ang kasama ko, yung nagdadala ng bangka. So babiyahe ulit kami dito ng 1 oras. Napakakalma naman dagat at napakaaliwalas ng panahon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi yung updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Makalipas ng 1 oras guys, eto narating na namin ulit itong isla. Napakainit yung biyahe namin. Wala kasing bubong yung bangka namin. Dito pa rin kami magpipwesto sa palaging pinapwestohan namin. Yung dito lang sa malapit sa buhangin at malapit lang sa dagat. So ayun guys, nandito ulit kami sa Gakot Island. Ulit kami dito. Check muna kami ng mga gamit kung kumpleto yung dala, baka kulang. Ayun, kumpleto naman, kulang na iwan. Sasabaw mamaya pag may mahuling magandang isda. Pagkatapos naming makapahinga dito guys ng 2 oras, diretso na tayo sa spear fishing activities natin. Dito pa rin kami magpipwesto sa palaging binababaan ko. Kaya load muna tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go. At eto yung naging unang sisid ko ngayong hapong ito. Dito lang ako nag-dive sa mababaw na area, warm up ko na rin. Nakita ko kasi dito yung mga bait or etong tinatawag na pali sa amin. Eto't may mga kasama na ring dalagang bukid. Wala namang nagpapakita dito sa warm up natin na malalaki, kaya umangat muna ako. Pagkatapos kong mag-warm up guys, nakailang ulit din ako ng dive dun sa mababaw na area, diretso na ako dito sa malalim. At pagkarating ko dito, eto nakakita kagad ako dito ng grupo ng salmon, rainbow runner. Kaso nga lang, pag dive ko dito is napakailap, biglang lumayo kagad sa akin. Kaya wag pilitin ng ayaw, hayaan na lang natin. Pagkalipas ng 2 oras guys, wala pa rin kaming nahuhuli. Mag-aalas 4 na. Palipat-lipat na rin ako ng pwesto dito. Palipat-lipat na rin ng spot. Wala talagang isda ngayon. Kaya abang tayo kung anong magpapakita dito sa dive na to. Ilang segundo pa ang pag-aantay dito sa ilalim ng dagat. Eto't may nakita na akong isang target, isang slick unicorn, good size na rin. Pang ulam natin para secured na yung ulam mamayang hapon.
At eto yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Mukhang madala ngayon yung isda dito sa Gakot Island. Kinuha ko na. Uy, mag-aalas 4 na, wala pang huli. Pang ulam mamaya. Uy. Makalipas pa guys ang kalahating oras, wala talaga nagpapakita. Kaya bumalik ulit ako dito sa malalim na area. Nagbabaka sakali ngayong pag-dive is may magpakita na. At hindi naman ako nabigo. Pagkapwesto ko dito, may 3 palapit kaagad sa akin na mamsa. Sobrang amo, hindi ko muna tinira yung nauna. Mas malaki kasi itong nasa gitna, kaya ito yung tinira ko. Pangalawang isda pa lang natin to ngayong hapong dive na ito. Halos magtatatlong oras na akong nagda-dive. Pero okay na rin, at least hindi pa rin tayo na zero. May nagpapakita pa rin kahit patakip silim na. Border na. Ay, mga lawang isda pa lang natin. Uy, ayos na rin. Uy. Kaya bigay ulit natin to sa bangkero para hindi mabigat sa susunod na dive. Pagkatapos kong mabigay yung mamsa sa bangkero guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. Tayo ulit tayo kung may lalapit pa. At eto't hindi naman ako nabigo. Akala ko tangige. Yun pala is barakuda. Sa sobrang bilis nung galaw niya, eto ang nangyari. Hindi tinamaan. Sayang. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Pagka-pwesto ko dito, nag-granting ka agad ako or nag-fish call. At eto ang nagpakita ka agad sa akin. 2 pirasong napakalaking mamsa. Hindi lang talaga tanaw sa camera dahil medyo madilim na yung ilalim. Pero napakalaki talaga etong 2 mamsa guys. Umabante pa ako ng konti sa unahan ko pero hindi talaga ako pinansin ng 2 mamsang ito. Grabe, ang lalaki talaga. Inangatan ko pa to pero ayaw talagang pansinin ako. Ayaw lumapit. Kaya imbis na habulin ko, umangat na lang muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Pagkapwesto ko dito, hindi pa ako nakakatagal. Eto, may lumapit kagad sa akin na dog tutuna. Pero paggalaw ng pana ko, ayun, tumalikod ulit. Pumuntang malalim na area. Buti na lang, umikot pa to. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At ayun, medyo napababa pa yun, patama ko dito sa dugtutunan na to. Pagkalapit ko nga dito sa isda, etot muntikan ng makawala. Napakalaki na kasi yung tama niya. Ganoon talaga pag dugtutuna, medyo malambot yung laman na ito. Pero okay pa rin, nakuha pa rin natin. Pag 3 isda natin, ngayong hapong dive na ito. Makakawala na. Thank you Lord. Grabe yung mamsa. Yung lalaki talaga. Hindi lang talaga lumapit sa akin kanina. Pero okay lang yun. Hindi para sa atin yun. Dito sa dive na to, etot madilim na. Patakip silim na kasi yung araw, palubog na. Pero try pa rin tayo.
At habang nagpi-free fall ako dito, hindi naman ako nabigo. May nagpakita kagad sa akin na dugtutuna. Hindi pa ako nakakarating sa dadapaan ko. Sa sobrang curious ng isda, napakaamo. Ayun, na spine shot ko. Hindi na talaga nakakuha ng line. Napakaamong dugtutuna to. Ito yung naging pang-apat na isda natin ngayong hapong dive na ito. Wow. Uy, Tito Lord, buti lang napakaamo. Uy, dugtutuna. 540 na yun. Tito Lord. Pagkatapos kong malagay itong dugtutuna sa stringer guys at masama dun sa unang nahuli nating tuna, balik ulit tayo dito sa ilalim. Nagpapakasakali ako kung may magpakita pang magandang isda dahil mag-aalas sa isda to at ito na rin yung last dive ko ngayong hapong ito. At pagkapwesto ko dito, may nakita kagad akong target. Nandyan sa unhan, mga unicorn. Pandagdag na rin sa huli natin at sa pangulam namin mamayang gabi. Medyo malit kasi yung naunang slick unicorn. Kaya antayin natin kung lalapit. At dito guys, habang inaantay ko yung unicorn, may nagpakita dito sa kaliwang bahagi ko na batfish. Titirahin ko na sana to, pero nag-aalangan ako. Kaya pagtingin ko sa kanan ko, eto ang nagpakita sa akin, napakalaking red bass. Yes! Buti na lang, napakaamo etong red bass na to, napakaganda yung patama ko dito. Buti na lang, hindi ko tinira yung batfish. Tito Lord. Nakahabol pa. At eto yung naging panglimang isda natin ngayong hapong dive na ito dito sa Gakot Island. Sulit na rin. Kahit late na tayong nakahuli ng isda is malalaki naman. Sabi ang laki. Red bass. Maya-maya. Ang pulang tingnan. Tito Lord, nakahabol pa tayo. Alas 6 na. Punta na tayo dun. Uwi na. Wala na kasi yung bangkero ko. Pinauna-una ko na kasi low tide. Nahirapan kami ihahon yung bangka. Nakatatlong piraso pa tayo. Buti lang talaga, napakaamo itong red bass na to. At buti na lang, hindi ko talaga tinira yung batfish. Pag tinira ko yon is hindi natin mahuli to. At eto yung mga huli natin. Etong last na red bass sa kadalawang dugtutuna. Yung mamsa sa slick unicorn is nandun sa bangka. Pinaunan ako na kasi yung bangkero ko. Gawang napakalaki yung low tide ngayon. Pag inantay pa ako is may hirapan kaming iahon yung bangka. Kaya ginabi na ako pagpunta ko dito sa hideout namin. So ayun guys, nandito na ako. Madilim na yun, nakarating ako dito. Doon kasi ako dumaan sa likod. Sa bundok. So ito yung nahuli natin. Buti lang tatlo pa tayo. Nagpakita pa itong napakalaking red bass. So itong napakaamong dugtutuna, dalawang dugtutuna. Sayang talaga yung mamsa. Hindi ako pinansin. Napakalaki sana yung dalawa. Siguro mga 20 to 30 kilos yung bawat isa nun. So ito yung pangalawang nauna natin. Nandito na. Yun. Ang mamsa. So lagay na lang natin na yan sa ano. Di pa rin dalay-dali. So ilalagay na to sa collar. Okay na rin.
Akala ko wala akong mahuhuli. Kanina kasi sumakit yung ulo ko. Hindi ako nakapag-equalize ng mabuti. Halos kalahating oras yata bago ako naka-dive ulit. Buti na lang gumaling pa. Basagin pa hindi na. Hindi, kung gusto ra. Buti na lang naka-4 na piraso pa tayo. Mga good size. Yun yung mamsa. Mga 5 kilo siguro. Puro 5 kilo siguro ito. 3. Saka yung dugtutuna. Ayos na rin. Grabe ang daming isda. Pero hindi talaga matimingan yung pagdaan. Palaging nasa taas ako. Medyo kahaba kina eh. Yun. So itong ang huli natin, buti lang nagpakita pa itong red bass. Napakaamo, dire-diretso sa akin. Ayun. Halos mapuno na rin itong collar namin. Okay na rin. So dito ulit yung pwesto namin. Kakain muna kami. Tapos pahinga na, tulog. Para prepare sa dive bukas. Ayun guys. Maghahapunan muna kami. Eto, nagsabaw kami ng isda. Yung unang nahuli. Yung Slick Unicorn. May dala kaming gulay kanina. Dahon. Eto. Okay na rin to na ulam. Isang hiwa kami. Tipid-tipid muna. Tig-2. Pinag-apat ko pa yan. Nag-apat. Para may pang-uwi bukas sa pamilya na kita. So ganoon talaga ang may isda. Tipid-tipid lang talaga. Okay na rin to. Higop tayo ng sabaw. Mainit na sabaw ng Slick Unicorn. Yun. Pero mainit. Yun. Sinigang. Ito. Okay na rin to na ulam. Sabaw. Yun. Sarap talaga pag pag sinabuan. Lalo pag sariwang isda, bagong huli. Napakasarap. Sarap din ang sabaw ng Slick Unicorn. Yun Ulo. Ulo. Ganun talaga pag pang hanap buhay mo yung pangingisda. Kailangan magtipid-tipid din sa para pag uwi, may maibibenta na isda. Ganun tayo. Ganun ang mga mangingisda. Yan. Ayos na rin to. Dalawa lang kami ngayon eh. Ayos na rin yung Slick Unicorn na mga kalahating siguro yun. Kalahating kilo. Boss. Bawasan. Pinsan nyo? Babae? Pamangkin. Mga pamangkin. Pamangkin pa. So yun guys. Ito na yung tutulugan namin ngayon. Ito may linargayan ko ng tolda. Para hindi hamog. So dito ako. Yung kasapa ko nandun. Nakaduyan. Yung pwesto namin dito Yeah. Okay na rin to. Pahinga na para kondisyon bukas na dive. Good morning guys. So nandito na ulit kami sa dagat. Ang oras natin is mag-aalas 6 na. So dito ulit kami magpwesto. So pinepwestuhan namin. Prepare lang ako dito. Tapos dive na tayo. Pagkatapos kong masuot itong fins guys at maset up yung camera, balik ulit tayo sa mundo ng mga isda sa ilalim ng karagatan. At ito yung naging unang dive ko ngayong umagang ito. At pagkapwesto ko dito guys, eto may nakita kagad akong manta ray. Akala ko napakalaking isda na.
Eto, napakalaki talaga ng manta ray na ito. Hindi natin yan hinuhuli. For the eyes lang muna yan. At pag ganitong may dumadaan sa akin ng mga ganitong manta ray, is umaangat na ako. Wala na talagang magpapakitang isda yan. Gawang nabubulabog niya. Napakalapad kasi nito. At paglipat ko ng pwesto guys, eto, dalawa na yung manta ray na nakita ko. At napansin ko dito sa isa is may sumisilong sa kanyang baba na napakalaking mamsa. Kaya sumisid kagad ako. Eto't napakalapit sa akin etong manta ray. Hindi naman to kumakain ng tao. Kaya habang nag-prepul ako dito, eto't napakaamo naman etong mamsa. Napakaganda lang pagmasdan etong manta ray na to. Eto, napakaganda yung patama ko dito sa mamsang ito. Napakaamo kasi. Sumusunod dun sa manta ray. Kaya bigay ulit natin to sa bangkero natin para hindi mabigat sa susunod na dive. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto gawang dun sa nahulihan ko ng mamsa is paikot-ikot lang talaga yung mga manta ray. Kaya bulabog na talaga. Kaya antay tayo dito kung anong magpapakita. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Ito ang nagpakita sa akin. Dalawang napakalaki na naman na mamsa. Akala ko dito, dediretso na sa akin. Ngunit paggalaw ko ng pana ko, is biglang lumiko pa malalim na area. Sayang, hindi na naman tayo nakakuha. Mga around 30 kilos siguro yon. Kaya bumalik agad ako dito sa ilalim pagkatapos kong makarecover ng hininga. Nagbabakasakali ako dito, bumalik yung dalawang napakalaking mamsa at nandito lang paikot-ikot. Makalipas ang ilang segundo ang pag-aantay dito guys, hindi na talaga nagpakita yung dalawang mamsa. Sadyang hindi talaga para sa atin yung isdang iyon. Buti na lang may lumapit sa akin etong mga slender unicorn. Kaya eto yung naging target ko ngayong pag-dive na ito. Pangalawang isda natin, isang slender unicorn. Kumay ito kung tawagin dito sa probinsya ng Banton. Pagkatapos kong mabigay itong slender unicorn guys sa bangkero ko, bumalik ako dito sa nakitaan ko ng mga manta ray at etot, nandito pa nga sila. Wow. Nagbabakasakali ako dito, may kasama pang mamsa, etong 2 pirasong ito. Ngunit nabigo tayo, wala nang nagpakitang mamsa. Etot, 2 piraso sila, napakalaki talaga itong manta ray. Siguro kaya nandito to sa mababaw na area is nagpapahinga lang. Pagkalipas ang 4 na oras na pag-dive guys, pagod na rin, bumalik na ako dito sa mababaw na area. Yung nakikitaan ko ng slick unicorn at hindi naman ako nabigo, may 1 piraso. At
buti na lang, napakaamo at napakaganda yung patama ako dito sa stick unicorn na to. Ito na rin guys, yung last na isda nating nahuli sa umagang ito. Pagkatapos din na ito, sumakay na rin ako sa bangka. Ayos naman yung nadagdag nating isda ngayong umagang ito. Yung malaking mamsa, yung naunang nahuli natin, yung slender unicorn, saka itong slick unicorn. Kung nagpahuli lang sana yung napakalaking mamsa, yung isang piraso dun sa dalawang nakita natin, hindi talaga ako pinansin. Maybe next time na lang, baka makita pa natin yun. Guys, pauwi na kami ng Banton. Halos ano din yung dive ko ngayong umagang ito, 4 na oras. Wala nang nagpakita. Buti lang nakauna pa nung mamsa, nung kasama nung mga manta ray. Okay na rin, nakatatlong piraso tayo ngayong umagang ito. Shoutout nga pala kay Bea Lopez, Rafi Bantilan, Rosana Villahermosa, Justin Paigmani, Infinite Outdoor Quest, Joel Ranas, Kaloy Grigo, It's Me Angel, Fernando Lacasandili, Cesar Abling, Richard Mirabiti, Alexander Pesquera, Family Pesquera, Gimarlo Siranyas, Brian Pagkaliwagan, Mentol Bernel, Felix Lumagdang, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Armando Gonzaga, Arnolfo Bulayog, Marlon Hamisola, Leonardo Mejorada, Johnny Haisten, Dennis De La Cruz, Nexon Edson, Jeff Orbinagen, Joseph Janea, Annie Rosal, Frederick Tirado, Sumbilla Family, Nan TV Mix, Aldrin Encho, Alcones Family, Romeo Alcones, Pablo Alaw, Roel Suay Bagyo, Pancho Pantino, Milagrosa Dios, Anthony Antonio, Apo Bampo, Gary Borja, Pedro Alcantara, Tatay Indong, Ponte Family, Frederick Alarcon, Pablo Rafael, Chad Summer, Nelson Ortuhan, Ali Punos, Edison Abak, Rebrando Kapilitan, Nelson Panturas, Florencio Paragosa, Jaydan Spiro, Warren Abak, Bong Disulok, Elbe Albento, Laika Lopez, La Arme, Rian, Bebe, Edna Disulo, Kanongnong Mix TV Music, maraming salamat po sa inyong lahat. At pagkarating namin dito sa isla guys, binenta na namin dito sa pag-ahon namin ng bangka yung mga isda naming nahuli. May bumili na kasi para hindi na mabigat yung pag-uwi namin sa aming bahay. So yung unang mamsa natin is nagkilo ng 5 kilo din. Yung red bass is naka-6 na kilo. Yung umagang dive na mamsa is naka 8 kilo. Yung slender unicorn is 2 kilo. Yung dugto tuna is naka 4.7 kilos. Yung maliit na tuna is naka 2.4 kilogram. Kaya goods na. Naka 28 kilogram naman kami yung lahat ng isda na nabenta namin. At nagtotal na sa pera yung 28 kilos naka 5,200 din. Pinati lang naming dalawa yon, kaya may kita kaming tig 2,600. Kaya ayos na sa pagdayong ito sa 24 hours na pagbisita doon. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.